Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At meron tayo ditong kliyente sa ating shop, isang EcoSport mga bossing. Ang issue nito ay nawawala yung lamig, nagkakaroon, nawawala, nagkakaroon. Okay, so naobserbahan na namin itong mga bossing. Nangyayari sa kanya ay nagbabara. Ngayon, itong ating EcoSport mga bossing ay meron din itong control valve. Okay, pakita namin sa inyo at baka ma-encounter nyo. Ang hindi to yung electronic, ito ay manual na control valve, no? Pero meron din siya. So isa yan sa mga nagiging dahilan, plus syempre receiver dryer, expansion valve kung nagbabara, isa rin yan sa mga problema ngayon para hindi na natin isa-isahin yung trouble dahil medyo matagal na rin naman itong ating piyesa, kailangan natin siyang palitan sabay-sabay. At syempre, pag nagpalit kami ng receiver dryer, expansion valve, control valve, ay nagpa-flashing kami ng condenser. Para isang trabaho na kasi nakitaan namin yung laman sa loob. Asan na yung pinag-flashing ko dito? Naku po. Pre, pakikuha nga muna. Okay, nag-flashing kami ng evaporator. Hindi na natin pinull out ang evaporator mga bossing, no? Kasi pwede namang i-flashing dyan sa loob yan. Dito sa labas. Wag lang may leak. Wag lang may leak yung evaporator. Pwede naman dyan na maglinis lang. So dyan kami nag-inject ng 141B namin, tapos nagtulak ng nitrogen. Pre, pakikuha nga nung ano. Tinanggal natin 141B. Yun nasa plastic. Pakita ko lang. So flashing, tapos palit kami nung control valve at filter dryer. Yan. Binaba namin yung condenser saka ang compressor nga. Mga bossing, yung control valve kasi pagka hindi na nagpa-function ng tama, ito. May mga spring din kasi ito sa loob. Yan. Okay, ito yung mga nakuha naming laman sa loob. Medyo papunta na siya sa kulay, yung kulay green, naging parang kulay gray na. So yan yung laman ng mga nakuha namin sa loob. So yung compressor dapat yan pinapalitan na ng panibago. Pero kung gusto mong subukan muna dito sa ating control valve, pwede naman. Pero advice ko talaga dapat palitan ng compressor. Yun nga lang, syempre medyo mabigat yung presyo ng compressor kung kukuhain mo, lalo na kung legit na original yung compressor na bibili nyo. So medyo masakit sa bulsa yan mga bossing. So sa paraang ito, ito yung tinatawag natin na parang remedyo na medyo maayos, no? Kasi bakit? Yung mga langis, kasi minsan kasi bakit hindi nalang palitan muna yung control valve? Ang problema nga mga bossing, kaya nagkakaroon ng trouble yung control valve ay dahil din to sa system. Dahil kay receiver dryer, bago na tong receiver dryer mga bossing, na-flashing na namin tong condenser. Dahil doon nagkakaroon ng problema at dahil dito sa expansion valve kung barado or nagbabara. So kaya sabay-sabay yung pinapalitan para at least hindi ka na masyado magduda. Duda ka na nga sa compressor na nakuha mo ng kulay gray. So dapat yan talaga pinapalitan. Pero kung wala kang ibang gagawin, hindi mo yan mapapatino. So try namin sa ganitong trabaho. Tapos subukan namin kasi nakita namin mga bossing na hindi maituturing na electrical ang problema nung nawawala. Dahil kaya nag-focus kami sa bara. Kasi kung nawawala yung lamig at tumitigil itong hub, ito, dapat kuryente ang may problema. Pero ang nangyayari, walang lamig, umiikot pa rin tong front plate or bumubomba pa rin yung compressor pero hindi naman lumalamig. So yun lang. Alin sa mga yan ang may ISO? Receiver dryer, expansion valve, control valve. Pero para isa-isahin pa natin yan, hindi na. Kaya nga nilinis natin yung buong system para pag nagkabit tayo ng mga yan ay hindi naman na magbabara. Okay, so kaya hindi electrical ang problema nitong ating EcoSport na to kung bakit nawawala ang lamig. Barado or hindi nagko-control yung mga pyesa na yan. Okay, so share namin sa inyo yan. Mamaya tingnan namin kung anong reading at kung mangyayari pa ba yung bakit nawawala yung lamig nitong ganitong unit. Okay? Eto na mga bossing yung ating EcoSport na lagyan na natin ng refrigerant at may reading siya na low side na 30 at high side natin 150 plus lang, no? Okay, kaya sinasabi natin kanina mga bossing na hindi electrical ang problema dahil yung pinakang front plate na yan, yung nasa harapan na yun, okay, umiikot yan pero walang lamig. So kaya hindi siya electrical ang problema. Kasi kahapon mga 5 minuto lang na naka-start, nahihilaw yung lamig. So nagka-cut off. Pwedeng isa sa tatlo
receiver dryer, expansion valve, or yung control valve ng compressor. Pero hindi na siya makakawala mga bossing. Bakit? Pinalitan natin yung tatlo Pero yun naman yung tama. Hindi naman natin pwedeng sabihin na dapat isa lang ang pinalitan. Hindi nga Nagkaroon nga ng trouble lang isa sa tatlong yun na problema dahil din sa system. Okay? So, reading ng lamig. Ito na yung nakuha nating lamig. Nasa 5. Ang oras natin mga nasa alas 10 pa lang ata naman. Okay, so ang init ng dashboard ay ng araw nandito pala sa dashboard at saka sa kasi medyo takip ng konti yung ating area ng building. Ayan. Kaya kalahati lang yun ang isisikatan ng araw. Pero napatunayan na namin kahapon mga bossing to na talagang nawawala tapos babalik. Mawala, babalik. Parang on and off yung lamig nitong ating Ford na EcoSport na to. Okay, share lang namin sa inyo to mga bossing. Pwede naman kung wala pang pamalit ng compressor, targetin lang muna wag lang sobrang black oil mga bossing Yung mga ganun na parang papunta pa lang sa gray, ibig sabihin hindi pa totally damage yung bore at saka yung piston ng ating compressor. Pwedeng dahil sa dumi nagbara na yung ating control valve dahil nga may mga screen din yon. Tapos syempre yung receiver dryer, meron ding desiccant sa loob yun. So may mga filter yun na pagka barado na, isa yun sa magiging problema ng response ng circulate ng refrigerant, no? Okay, ayun lang mga bossing, share lang namin itong ating na-encounter dito sa ating Ford na EcoSport. Nawawala ang lamig. Okay,